Plano ko na lumabas ngayon at day off pa rin naman ako. Si Angelo pumasok na sa trabaho, hinatid ko siya kanina. At ako naman ngayon, punta ako dito sa supermarket, sa store, para bumili ng kakailanganin ko. Kasi nga wala nang laman na tubig tong ating cooler. Kasi kailangan ko ng tubig. Pagka lumalabas ako, mahal kasi yung tubig pagka lumabas ka sa mga small town at bumili ka ng mga tubig doon, medyo mahal. So bili na ako dito sa store kasi mas makakamura tayo pagka yung dosena na yung binili natin na na water or soda. Mura yung pakwan ngayon, $6.98. So kuha tayo ng isang pakwan. Ano ba kukunin natin dito ka Berks? I-comment nyo nga dyan, paano ba natin malalaman yung matamis na watermelon? Ito ba? Ito na lang, no? Ang dami nilang gulay ngayon, oh. Ang saya naman. Daming gulay ngayong araw dito. So bili tayo ng mga ilang pirasong gulay. Ang ganda ng nila ngayon, ng kanilang lady finger o itong okra nila. Ayos. Ito yung magagandang carrots, pero $4 per kilo. So ilang piraso lang yun. Doon tayo sa mura. Meron namang mura yung maliliit. Doon tayo sa yung nakapack na. Mas mura yun. Saan ba yun? Wala na rin palang kamatis sa bahay. Bili na rin akong kamatis. Ang kamatis ngayon is $1.92. So bili tayo ng kamatis. Siyempre kukunin ko yung mga hilaw para matagal bago mahinog. Yung laging ginagawa ko eh. Yung mga matitigas sa hilaw pa yung kinukuha ko. Sobrang dami. Ayokong sobrang dami kasi masisira lang minsan. Lemon 97 cents. Bibili pa tayo ng lemon. Bili ako ng 2 piraso. Avocado $1.24 ang isa. Pero sintigas pa to ng ulo ko. Kahit pukpok mo yan, hilaw pa yan. Tapos gusto mo naman mayroong ganitong klase ng mangga, $1.44 yung ganito kalaki. O gusto mo yung ganito, $2 ang isa, $1.98 or $2. Pero mukhang mabango to. Bango. Ito rin, oh. Bango rin ito. Saka ito pa, sarap. Pero sobrang tamis niyan, bawal tayo dyan. Kamote ka Berks, gusto mo ng kamote? $5.45 ang kamote. Sayote mahal na, dati 99 cents lang to eh, ngayon $1.28 na. Sige, bili ako ng 2 piraso kasi baka maisipan kong magtinola o kaya maginisang sayote, di ba? Tama o tama? Tama. Mahal ng okra, $10, $11 per kilo. Wow, ang ganda ng okra pero sobrang mahal. Etong ganito, ito yung tinatawag na patola. Ganitong klase ng patola dito sa Canada, no, sosyalin. May ganito rin bang patola sa Pilipinas? To $6.55 per kilo. Per kilo yun, oh. Puro balat to. Saka na lang pagka bagong sahod tayo. Pas muna tayo dyan. Parang gusto ko magluto ng ng Bicol Express, no? Parang masarap to sa Bicol Express. Bili nga ako nito. Kano kaya yung ganito kadami? Hindi mo na mapipilian to kasi sobrang dami. Pang Bicol Express lang, di ba? Gusto mo ba ng gabi na malalaki o gabi na maliliit? Di ba? Ang tawag sa gabing malalaki, taro roots. Ang maliliit,
Edos ba? Tama ba? Kamuting kahoy. Kamuting kahoy, $5 ang kilo. Wow, $5 ang kilo ng kamuting kahoy, ka-Berks, oh. Diba? Mahal. Sabi ng iba, puro ka reklamo ng mahal, di ka naman bibili. Siyempre gusto ko lang i-share sa inyong lahat kung magkano yung mga bilihin dito sa Canada. Para may idea ka, pag pupunta ka ng Canada, ready ka. Alam yung mga presyo ng bilihin dito, di ba? Ito yung sinasabi ko na carrots na mura. Yan, di ba? $3.94 per bag. Oh, ito na lang, mas mura pa. Marami pa. Yung ganitong klase ng bayabas, ayan o, isang pack na bayabas, $5.88. Ganyan kadami. Gusto mo ng dragon fruit, granadilla, ito balimbing. Para sa mga ano natin dyan, mga ka-Berks natin dyan na mga basher. Ang balimbing ay $4.98. $4.98 para sa 3 pirasong balimbing. Pero pagka bumili ka ng ganitong klase ng bayabas, ang bayabas $16 per kilo. $16 per kilo. Yung atis $13 per kilo. Wow. Wag nating hawakan at baka mapindot-pindot natin, mahirap na. So, tara na. Sabi ko bibili lang ako ng tubig eh. Lang iya. Dahil ko na namang nabiling gulay oh. Pero okay yan. Basta mga gulay okay ako dyan. Marami rin sila ritong ready-made na mga pagkain na pag tinatamad ka magluto, kagaya nga nito, yan. Whole chicken nila is $9.67. So ito, parang $10 ang isa. $10 ang isang chicken. Tapos yung mga ganito, chicken wings. O ito samosa. No? Andiyan na may mga presyo na yung mga yan, oh. Ready na sandwich, saka sushi, sashimi at kung ano-ano pa. Ayos. Naubos na nga pala yung toyo ko sa bahay. Bili tayo ng isang toyo. $2.77 ang isa. Yung mga sardinas dito, mega sardines, A1, $5.55, $1 something ang bawat isa. Tapos sardinas na nasa bote, medyo mahal, $6. So di ako bumibili niyan, mahal kasi talaga. Yung mga ganito lang binibili ko. Ito 97 cents. 97 cents chili tomato. Ito bibiling ko. Kaya lang wala itong hindi kagaya nito na pwede mo nang buksan, yung walang abrelata. Ito kailangan mo ng abrelata, kaya pala mas mura. Pero okay lang, mura naman eh. Bagoong, Ladies Choice, Cheese Whiz, di ba? Kung ano-ano, meron dito. Kompleto rin dito ha. Bigas, iba't ibang klase ng bigas. Dami, di ba? Naubos na rin pala yung ganito ko na chicken. Kuha tayo ng isa. Yan, $2.97 ang isa nito. Ang dami ng mga noodles nila rito. Si Angelo kasi, madalas na kumakain ng noodles yun pagka gising sa umaga. Bili ako nito dalawa. Tig isa nito. Yung ganito, marami pa ako sa bahay na ito eh. Saka ito, meron pa rin ako sa bahay. So, next time na yan. So, dito na tayo sa soda, saka water, no? Sabi ko kanina, bibilhin ko lang is water lang. Bagsak ko eh. Anday ko na namang nabili. So, ano bang bibilhin nating tubig? Kuha na ako nitong isang Canada Dry na diet. Tapos kukuha rin ako ng water. Ito lang kukuhanin ko. Pure Life. Sobrang dami. Mabigat. Doon tayo sa magaan lang. 12 pieces. Ito na lang. Ayos. So yan na lang yung bibilhin natin para sa araw na to. Tignan natin kung magkano yung ating bill. Siyempre, pagka nagtatrabaho ka sa ganitong store, may discount ka pa na 10%. Sayang din yun. So tara, diretso na tayo sa cashier.
So hindi naman ganun karamihan yung binili ko ngayon dito sa store, kaya ang ating pinagbentahan ay $47.71. Meron tayong discount na almost $5, diba? Sayang din yung $5. Hindi mo yung mapupulot dito sa kalsada. Anyway, okay na yung mga napamili natin, so tara, diretso na tayo sa sasakyan. So ang gagawin ko lang, tong binili kong water saka soda, ilalagay lang natin dito sa ating cooler. Yung cooler ko, yan, kung makikita nyo yung cooler natin, no, meron na siyang mga, anong tawag dito, mga mancha-mancha galing sa mga soda yan eh. Tinry ko na linisin yan pero ayaw na maalis. Sayang kasi kung hindi ko mag-i-stock ng mga ganito dito sa sasakyan mo, pagka nangailangan ka, bumili ka pa sa labas, mas mahal, mapapamahal ako. Kaya ganito usually mga ginagawa ko talaga. Nag-i-stock lang ako dito sa sasakyan para if ever na mauhaw ako o kailangan ko, lalo na pag nasa work ako, kukuha lang ako dito, grab lang ako ng isang piraso. Matagal-tagal na rin tong drinks na to. Bago ko to maubos, sigurado winter na. Or mauubos lang to pag nagyaya yung kaibigan ko si Ipe o yung Team Canadian na mag-camping or mag-picnic, eh mauubos talaga to kaagad. Pero pagka ako lang mag-isa o kami ni Angelo, di naman yan kaagad mauubos. Diba? Ayos! Saka ito yung aking mga grocery ngayon. Maraming gulay yan, so okay na yan. Saka mura lang naman tong pakwan, $6 mahigit lang naman tong isa na to, kaya bumili na rin ako. So lang natin tong ating pushcart saglit. So tapos na tayo mag-grocery. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta ngayong araw. Sobrang init. Init ulit ng weather ngayong araw. Wow. Yun. 27 degrees. 27 degrees. Wow. Huwag na tayong mag-aircon. Malakas sa gasolina. Okay na to, fresh air, di ba? So tara, pasyal tayo. Punta tayo kung saan tayo abutan ng ating pupuntahan. Sama kayo. I don't know what it means when you are full of joy in your heart, feeling free for all the boredom and difficulties in life. When you feel you're flying higher than a plane and close to reach the stars, exploring your life in the beauty of the world, adventures that you can share for everyone you hold. Thinking that this is really a beautiful world. So hindi ko alam kung nasaan ako ngayon, no? Nandito ako sa gitna ng puro damuhan, puro farm. Layo na lang narating ko. Naghahanap lang naman ako ng tabing ilog para doon ako kumain ng lunch. Kasi anong oras na, mag-alauna na ng hapon. Hindi pa rin ako nagla-lunch. At hindi ko alam kung nasaan ako. Basta dire-diretso lang yung sasakyan. Enjoy ko lang. Ang problema, sa sobrang layo na nung nabiyahe ko, less than half na lang yung gas ko. So hindi ko alam kung merong pwedeng kargahan ng gasolina dito sa lugar na to. Pero ganda ng mga halaman nila rito, mga bulaklak ng mga halaman nila. Naka-capture yung aking paningin eh, oh. Kita nyo ka-Berks, oh, di ba? Ayos. Anyway, biyahe pa natin. Mag-search na lang ako dito sa phone kung saan ang may pinakamalapit na gasolinahan. At sana meron tayong makita na malapit lang dito. Check ko lang saglit. Nearest gas station.
Okay, so pabalik, wala na yung ibang gas station na malapit. So ito tayo, ayan. Tapos yan yung mga gas station. So kailangan nating bumalik para magpakarga ng gas. O sige, balik na lang ako. Kasi baka mapalayo ako, lalong walang gas station. Balik na lang tayo. Pero ang ganda ng view rito eh. Pakita ko sa inyo sa pagdadrive natin kung ano yung view na dinadaanan ko. Linisin ko muna to mga ka-Berks ha. May nag-comment kasi dyan. Linisin mo naman yung ano mo. Hindi na makita yung mga view. Sayang naman yung view. Hindi na makita ng malinis. Sige, linisin muna natin to para sa inyo. Sorry naman. Huwag ka nang magtampo. Oh, ayan ha. Oh, malinis na ba? Pwede na ba yan? Ayos. Oh, pwede na tayo magbiyahe. Maganda na yung ating view. What a beautiful world, what a beautiful nature, where rivers run faster than your dream. The birds are singing louder than a stream. You cannot imagine how these things are created. You cannot explain how the earth still lives. Even a beat of a heart is still a question. A piece of your time create an entire imagination. That's how wonderful. So, ka-Berks, magkakarga lang muna ako ng gas. Mahirap na kasi. Importante, may gas yung sasakyan natin. Kahit na saan tayo mapunta, makakabalik tayo. Pero pag walang gas, mas mahirap, di ba? So, karga lang muna ako ng gas. Pareho kami ng sasakyan ko, uhaw na uhaw. Ako din ba na? Uhaw na uhaw din. Kagagala natin, nakarating na tayo dito sa Okotoks. Dito na rin ako nagpakarga ng gas. We are driving down a long road, green grass where the wild wind blows. Butterflies dance with honeybees, blue mountains touch the speeding breeze. Ganda talaga. Ito talaga yung pinakagusto ko, yung ganitong scenery, ganitong lugar, ganitong nakikita mo. Napaka relaxing. Every turn feels just so right. We keep rolling through the night. Every turn feels just so right. Windows down, the air feels free, whispering high. May mga nakabikini dito na kumakain dito sa pinagparkingan ko. Wala kasi available na parking dito lang sa tabi nila. Malalim pala yung tubig ngayon. Taas. Dito ka lang, sa gilid ka lang pwede. Tapos doon pwede kang tumalon doon, no? May mga nakabikini mga chicks doon. Maganda sana kung doon ka sa kabilang side, oh. Kaya lang masyadong malalim yung tubig ngayon. Malakas yung tubig.
Lalaki ng mga bato nila rito. Wow. Ganda, no? Tagong lugar ito. Pero may camping din dito sa lugar na to eh. Banda doon sa dulo. Minsan nakapasyal na kami rito ni Tito Mango saka ni Michael. Napasyalan na namin itong lugar na to. Meron access dito papunta sa river. Kaya lang di ko alam kung makakadaan ako dito. Mag-isa lang ako. Baka bumaon ako dyan, ka-Berks. Hindi ako bumaon dito. Baka malalim to eh. Anak naman ng tipaklong, oh. Mahirap na, wala tayong kasama magtutulak. Kung kasama ko si Angelo, okay lang siya mag-drive, ako magtutulak. Talagang lulusungin ko yung putik na yan eh. Kaya lang, mahirap na. Kasi may mga usa pa dun sa dulo. Ewan ko kung kita nyo yung mga usa dun sa dulo. Balik na lang tayo, mahirap na. Wala akong tiwala. Baka bumaon tayo eh. Balik na tayo. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang